huwag mong lilimutin ang kanyang kabutihan. Mga kapatid, number one mga kapatid, God will always do good to us. Ang Diyos, lagi siyang gagawa ng mabuti sa atin. Yun ang iniwala doon, magsabi ng amin. Kasi ang Diyos ay mabuti. At kahit kailan, kahit minsan gumagawa tayo ng masama, hindi siya gumagawa ng masama. Ang gumagawa ng masama ay Satanas ang kanyang mga kampon, pero si Lord, laging mabuti ang kanyang ginagawa sa atin. Minsan lang hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay natin. Minsan may mga pangyayari sa buhay natin na parang mahirap, parang problema, pero hindi natin namamalayan yung problema yun ang naglalapit sa atin kay Lord para maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya ano man ang mangyayari mga kapatid, don't ever get into the truth, get out of the truth na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mabuti sa iyo si Lord. At si Lord mananatiling mabuti. Minsan kahit hindi ka mabuti, marami kang mali, marami kang palpak, si Lord gagawa pa rin siya ng mabuti sa iyo. Kasi yung kabutihan ng Diyos ang magpapalambot sa iyong puso para lumapit ka sa Kanya at magpakatotoo ka sa Kanya. Amen po ba? Kahit kailan hindi siya gagawa ng masama sa iyo. E paano yung mga nangyayari maganda sa buhay ko? Bishop, Pastor, paano yung mga bagay niya? Basta hindi maganda, hindi mabuti, hindi galing sa Diyos. Amen po ba? Yan ay galing sa kaaway. Sapagkat ang Diyos likas na mabuti at hindi siya gagawa ng isang bagay na mas makasasama sa iyo. Ang gagawin niya makabubuti sa iyo. Nakikinig po ba kayong lahat? Yan ang Diyos. He will always do good to us. At sa bawat araw at bawat sandali, ang Diyos ay laging gumagawa ng mabuti. Kahit na mali yung ginagawa mo, palpak yung ginagawa mo, mabuti pa rin ang ginagawa ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi ang sabi ko ng Romans chapter 2, that it is the goodness of God which leads men to repentance. Ang pagmamakabutihan daw ng Diyos, ang nagiging dahilan, ang tao ay lumapit sa Kanya at magsisi ng kasalanan. Hindi ang kasamaan, no, kundi ang kabutihan ng Panginoon. Kaya po, sabi po dito sa ating binasa, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Sabi sa English version, huwag daw natin kalilimutan yung mga benepisyo at mga kabutihan tinatanggap natin sa Panginoon. Kung meron ka man dinadaanan ngayon, alalahanin mo kung paano kang nagpagtagumpay ni Lord noon, kung kang tinulungan ng Panginoon noon, kung paano kang sinamahan ni Lord noon. Marami kang problema, marami kang bigatin, marami kang dalangin. Pero ang alalahanin mo lagi yung kabutihan ng Panginoon. Yung pagtulong niya sa iyo, yung ginawa niya sa iyo, yung tagumpay na ginawa niya sa iyo, yun ang aalalahanin mo. Sa ganon, hindi ka ma-down ng kaaway, hindi ka ma-discourage ng kaaway, hindi ka panghinaan ng loob kasi ganyan ang ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ang pinapakita niya yung mga pangit na pangyayari, mga pangit na nangyayari, at mga pangit na mangyayari pa. Puro ganun ang pinapakita ng kaaway kasi gusto niya tayong ma-discourage, ma-depress, ma-disappoint, ma-frustrate sa ating mga buhay. Pero, kinakailangan ang makita natin the goodness of God. Ng Diyos ay mabuti. Naging mabuti siya sa akin noon. Tinulungan niya ako noon. Pinapagtagumpay niya ako noon. Bakit hindi ngayon? Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga si David, nung hinarap niya si Goliath, sabi niya, kung paano akong tinulungan ng Diyos sa mga oso at mababangis na hayop doon sa ilang. Ganon din sa araw na ito, sa harap mong Goliath, ipagtatanggol ako ng Diyos at pagtatagumpahin ako ng Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, pag naalala natin yung kabutihan ng Diyos, lumalakas po tayo. Magkakaroon tayo ng panibagong pag-asa. Sapagat ang Diyos naman ay gagawa pa ng marami pang mabuting bagay sa atin. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, dahil may Diyos na nagmamahal sa atin, tayo po, tingnan niyo po tayong mga magulang. Kahit na minsan gano'ng kasama yung mga anak natin, ang ginagawa pa rin natin sa ating mga anak ay pawang mga mabubuti at makabubuti para sa kanila. Kasi yan po ang heart ng magulang at higit ang Father heart of God para sa buhay ng bawat isa sa atin, na patuloy siyang gagawa ng mabuti sa atin. At yung kabutihan ng Diyos na yun, ang magiging dahilan. Minsan na niligawan tayo, babalik tayo kasi alam natin merong mabuting Diyos na naghihintay sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya tingnan niyo yung prodigal son, after na maraming taon na umalis siya sa kanyang tatay, kinuha niya ang kanyang mana, inubos niya ang kanyang mana, pero dumating yung time, bumalik siya sa kanyang tatay.
Bakit siya bumalik? Kasi alam niya mabait ang tatay niya. Alam niya mabuti ang tatay niya. Siya may naging masama. Siya may naging matigas ang ulo. Siya may nagpakalayo sa kanyang buhay. Siya may nagkamali sa kanyang buhay. Pero alam niya, pagbalik niya, mabuti yung tatay niya, natatanggapin siya. Amen po ba? Kaya ano man ang kalagayan mo sa buhay, marami kang mali kay Lord, mga kapatid. Bumalik ka sa Diyos. Mabait ang Diyos sa iyo. Mabuti sa iyo ang Panginoon. Gagawa siya ng mabuti para maranasan mo, minamahal ka niya. Amen po ba? Na hindi ka niya tatalikuran, hindi ka niya aayawan. Nakikinig po ba kayong lahat? Tayo lang po ang talagang tumatalikod kay Lord. Tayo lang minsan ang umaayaw. Minsan naaabala sa maraming mga bagay na nakakalimutan na natin ang Panginoon. But there will be some turning points in our lives. Nang sa ganoon tayo po ay bumalik sa Panginoon. Sapagkat wala pong magandang patutunguhan ang buhay natin pag malayo sa Panginoon. Talagang kailangan mo si Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami pong mga tao minsan nakalulungkot pag mahulad na sila sa kasalanan, ay nakalimutan na nila, akala nila mabuti na ang buhay nila, maganda na ang buhay nila, marami na silang pera, maganda na ang trabaho, maganda ang takbo ng pamilya, at nakalimutan na nila ang ganap na kabutihan ay matatagpuan lang kay Lord. Amen po ba? Kaya mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, He will always do good to us. Lagi siyang gagawa ng mabuti sa atin. And don't ever think na yung mga pangit na bagay na nangyayari sa iyo ay ipinadala sa iyo ng Panginoon. Hindi po si Lord ang nagpapadala ng mga pangit na bagay at masasamang bagay sa ating mga buhay. May mga times lang yung mga bagay na nagagawa po natin, yung mga nangyayari sa ating hindi maganda are consequences of the wrong decisions that we have made in our lives. Mga maling decision po, pero hindi ibig sabihin si Lord po ang naging nagpadala nun. Yan po ay dahil sa mga maling desisyon na naitanim mo na siyang inaani mo. Pero tandaan mo, si Lord kahit gano'ng mali mo, kahit gano'ng naging kasama ang buhay mo, He will turn all things for your good. Gagawa pa rin siya ng mabuti sa iyo. Babalik rin ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo kasi mabuti ang Panginoon. Pag lumapit ka sa Kanya, gagawin niyang mabuti para sa iyo. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Kaya ibang palakpakan natin malakas sa ating Panginoon. The love of the Father, number 2 mga kapatid, sabi ko, ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, He forgives us from all our sins. Lahat ng kasalanan natin, pinatawad na Lord. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka rin. Amen po ba? Mga kapatid, lahat po tayo na lumapit sa Panginoon, pinatawad po tayo. Pinatawad din po ang kasalanan natin noon, ngayon, maging sa araw ng bukas. Binayaran na po ni Jesus sa kusang Kalbaryo. Kaya nga po tayo mga kapatid, huwag po tayong tumingin sa pagkukulang ng iba. Ang tingnan natin, tayo po ay mayroong pagkukulang sa harap ng Diyos. At salamat dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi po niya maating na tayo ay manatili sa ating mga karumihan. Kaya pinatawad niyo po ang ating mga kasalanan. Yung nakikinig magsabi ng amin. Tayo pong mga magulang, hindi po natin maating yung mga anak natin ang dumi-dumi. Gusto natin malinis siya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Pag nakita natin marumi ang ating mga anak-anak, maligo ka, magpalit ka ng damit, pangit ang hindi maganda yung marumi. Ganun din, tayo po'y narumihan ng kasalanan at hindi maatim ng Diyos na makitang tayo marurumi at nasa kasalanan ng buhay. Kaya nga ipinadala niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus sa magitan ng ginawa ni Jesus ng Kalbaryo, sa magitan ng kanyang katawan at ng kanyang banal na dugo, tayo pong lahat ay ipinatawad na ang ating mga kasalanan. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng pinatawad, magsasabi ng amen. Ulitin mo sa katabi mo, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay pinatawad. Sabi dito, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lahat ng kasalanan, siya ang nagpapatawad. Mga kapatid, hindi pinatawad ni Lord ng kalahati mong kasalanan. Hindi niya pinatawad ang 90% mong kasalanan. 100% ang iyong kasalanan pinatawad ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Na ang kasalanan po natin lahat, na lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon. Sapagkat ang kasalanan ang naging dahilan pumasok ang kamatayan, pumasok ang sumpa, pumasok ang kahirapan, ang sakit karamdaman. Pero salamat, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga kahit dumating yung time na tayo pa'y mamatay sa katawang lupa, mayroon po tayong panibagong buhay. At
Sabi nga ng pinana, I am the resurrection and the life. Bakit? Kasi tayo pong lahat, ipinatawad na yung mga kasalanan natin. Meron nakalaang buhay na walang hanggan para sa atin kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Wala pong nagmamahal na nais niya yung kanyang anak ay marumi, yung kanyang anak ay magdurusa sa impyerno. Wala pong ganung pagmamahal. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay puno ng pagmamahal sa ating lahat. Kung kaya handa siyang patawarin ang ating mga kasalanan at ginawa na niya yan. Sabi nga ng aklat ng Romans chapter 5, na sa magitan nito pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Nung si Kristo'y namatay sa krus, nung tayo'y mga makasalanan na. Makasalanan ka pa, may nagbayad na. Nakikinig po ba kayo lahat? Di ba minsan may mga anak na lumapit sa magulang, sabi ng anak, Nay, tayo, patawarin niyo po sa aking mga pagkukulang at kasalanan sa inyo. Anong tugon ng magulang? Anak, matagal ka na namin pinatawad. Nakikinig mo ba kayong lahat? Nakikinig mo ba kayong lahat? Di ba may mga ganon? Na bago ka pa humingi ng tawad, pinatawad ka na niya. Dahil sa mga nagawa po natin mga mali, nasaktan natin ang puso ng Diyos, pero ganun pa man, matagal na, pinatawad ka na. Nakikinig mo ba kayong lahat? Kaya wag mong dalhin yung bigat na yon, sapagkat ang kaaway nilalagay sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos at hindi ka pa pinapatawad ng Panginoon. Dapat mong malamang matagal ka ng pinatawad ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Pag nalaman mong pinatawad ka ni Lord, lumaya ka na sa kasalanan yan, sapagkat hindi ka para dyan. Sapagkat ang kasalanan ay nagbubunsod po ng kaparusahan. Ang kasalanan ay nagbubunsod ng kamatayan, kahirapan, sakit karamdaman, sumpa ng buhay. Pero pinatawad ka para palayain sa lahat ng yan. Kaya nga tayong lahat na pinatawad. Lahat ng pinatawad dito magsabi ng Amen. Pinatawad tayo, nilinis para umalis na po tayo sa makasalanang buhay, sapagkat hindi po tayo bagay doon. Amen po man. Hindi ka bagay sa kasalanan. Magdudusa ka, nahihirapan ka. Pag nanatili ka dyan, kaya nga ang Lord ay tinatawag tayo sa magitan ng kanyang kabutihan para malamang pinatawad na kita na umalis ka na sa lumang buhay. Ito ang bagong buhay na para sa iyo. Bakit? Kasi gusto ni Lord sa bagong buhay tayo kasi dito mas maganda, dito mas pinagpala, dito mas masaya, dito mas mapayapa sa isang bagong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon para sa ating lahat. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo naman? Ang mga magulang, wala po silang desire, kundi ang kanilang anak ay mapabuti at mapaganda ang buhay. Kung kaya si Lord, ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. So, sa ganon, we could start all over again sa ating mga buhay. Makapagsisimula tayo. At nais kong sabihin, kapatid, hindi pa huli para sa iyo. Hindi pa huli para sa iyo. Sapagkat ikaw ay narito para ipaalala at sabihin sa iyo na Lord, pinatawad na ang lahat ng kasalanan. Umalis ka na sa lumang buhay, tumalikod ka na. Mamuhay ka sa isang bagong buhay sapagkat nandun ang kaganapan ng buhay. Nandun ang kaligayahan, naroon ang kasiyahan, naroon ang kagalakan, kapayapaan ng buhay, at nandun ang masganang buhay. Nasa kamay ng ating Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng Amen. Lahat ng pinatawad ng kasalanan magsabi ng malakas na Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan at sabi sa talatang 3, sabi ang lahat ng kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niya. Mga kapatid, ang kalooban ni Lord ay kagalingan. Marami pong iba't ibang sakit. Karamihan of course na sakit na nakikita natin are physical illness. Kasi yan ang nakikita ng ating mga paningin, ng ating mga mata. Pero meron din mga emotional, meron din psychological, iba't ibang aspeto ng ating buhay that needs healings. Kinakailangan ng kagalingan. At si Lord, gusto niyang pagalingin lahat. Amen po ba? Minsan ang pinakamahirap yung sakit ng kalooban, yung bigat ng kalooban. Minsan meron tayong inggit, hinanakit, sama ng loob, na nagpapabigat sa ating pamumuhay. Kung kaya pinakailangan natin ang kagalingan galing sa Panginoon. Amen ba? Kaya kami namahal ni Lord, kaya ka pinatawad ni Lord. So kasunod nun, ang pagpapagaling ni Lord sa buhay mo. At hindi ka lang pagagalingin sa panlabas, sa spirit, sa iyong physical, higit sa lahat sa iyong spirito at sa iyong kaluluwa. Yun ang kagalingang kinakailangan natin.
Kasi pag naranasan natin yun in our spirit, in our soul, pagkasama na rin po yung ating mga physical needs. Pero lahat nagsisimula sa ating puso't kalooban. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Pero isang dakilang katotohanan, God wants to heal you. At ginawa na niya yan sa magitan ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na sa magitan ng mga lakay ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, may kagalingan na po nakalaan para sa ating lahat. It is up to you to claim it. Amen po ba? It is up to us to claim it. Ang kinin po natin ang pagpapagaling ng Panginoon. At hayaan natin na yung binayaran ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung bisa at kapangyarihan nun ay dumali sa iyo. Kapatid, kagalingan ng ating mga kalooban, damdamin, mga kapatid, meron kagalingan dyan. Kaya ka pinatawad ni Lord para magpatawad ka sa iba. At habang ginagawa mo yun, gumagaling ang yung damdamin na saktan dahil sa mga nangyaring nakaraan sa buhay. Marami po tayo nga, mga kapatid. Marami pong mga emotional hurts sa buhay ng tao. Na minsan, pag hindi po tayo nakalaya, hindi natin naranasan ng kagalingan, yan po ang umihila sa ating pababa. Yan po ang naglalayo sa atin. Sa maraming mga pagpapalang nilaan ng Panginoon sa atin. Pero dapat mong malamang pinagaling ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Muli sabihin mo sa katabi mo, pinagaling ka na ni Lord. At sabihin mo sa Kanya, naniniwala ka ba? Yung lahat ng pinagaling ni Lord, naniniwala, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Aangkinin natin ang kagalingan ni Lord buhat sa Espiritu, sa ating kaluluwa, sa ating pisikal, maging sa ating pamilya, sa ating kabuhayan, lahat ng aspeto ng buhay natin. Pinagaling ng lahat ng Panginoon. Amen po ba? At yung kagalingan ng Panginoon ay nagmamanifest as we continue to believe in what Christ has done for us at the cross of Calvary. Kasi sabi po ng banal na kasulatan that by the stripes of Jesus, you are healed. Ikaw ay pinagaling na. Ang banal na kasulatan, pag tinignan nyo ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos, karamihan nasa past tense na. Ibig sabihin, binayaran na. Pinangyari na ni Lord. Aangkinin mo na lang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya na tayong lahat ay saved na. Ligtas na. Tayong lahat ay redeemed na. Redeemed na. Tinubos na. Tayong lahat ay healed na. Pinagaling na. Amen po ba? At kinakailangan angkinin mo yung mga bagay na yon. At yung mga pagpapala ng Panginoon, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo, makikita nyo sa Bible, puro in the past tense. Kasi bayad na po iyon. Amen po ba? Bayad na ang kagalingan mo, pinagaling ka na. Amen po ba? At hindi lang ilan, kundi sabi dito, anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Kaya anong mga sumusunod sa Panginoon ng mga may sakit, diba sabi lahat sila nagsigaling? Lahat ng sumusunod sa Panginoon ng may sakit, nagsigaling. Meron bang hindi gumaling? Meron, hindi sumunod. Amen po ba? Kasi sabi ng Bible, yung lahat ng sumunod kay Lord gumaling. Yung hindi sumunod, malamang hindi gumaling. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga yung babae inaagasan ng dugo, nagpumilit siya na makipagsiksikan para lang mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon. At nangyari naman. Sabi niya, pag nahipo ko yung laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Kaya nakipagsiksikan siya kahit gaano karaming tao nandun sa paligid ng Panginoon at hinipo niya yung laylayan ng damit ng Panginoon. At siya naman yung gumaling. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sa panahon ito, mga kapatid, pwede mo pang mahipo ang laylayan ng damit ng Panginoon through the touch of faith sa magitan ng iyong pananampalataya. Na habang nakaupo ka niyan, Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, na meron akong kagalingan dahil sa iyong ginawa para sa akin sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Maniwala ka, manampalataya ka. Paano ang touch of faith? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Ang touch of faith, katulad po nung isang naikwento ko sa inyo at naikwento lang din sa akin. Yung isang lalaki na yung kanyang anak ay dinala niya sa iba't ibang ospital kasi pagkain at talagang nilalagnat at dinala niya sa mga ospital pero sabi ng mga doktor, huli na po, hindi na po malilipas. Mamamatay na po yun.
Kaya sabi ng doktor, iuwi nyo na lang po para kasi hindi na po kaya. Kasi medyo late yun ang gano'n. Kaya yung lalaki, inuwi niya yung kanyang anak. At nung yung kanyang anak na naghihingalo, nung inihiga niya sa kaka, sabi niya, Panginoon, kahit na itong anak ko mamamatay na, naniniwala ako, pinagaling niyo pa rin siya. Alam niyo yung batang yun, gumaling, patigil mo. Bakit? May touch of faith. Na kahit na sa bilit ng pangyayaring ganoon, yung lalaking yun naniwala pa rin na kayang gumawa ng himalang ni Lord ng kagalingan para sa kanyang anak. At sa kanyang simpleng dalangin, nahipo niya ang Panginoon dahil nakita ni Lord, meron siyang gabutil na pananampalataya kahit sa kabila ng kalagayan ng kanyang anak. Nakikinig po ba kayong lahat? Dahil doon, gumaling. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, hindi lang tayo rin po ay merong kagalingan galing sa Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat ng naniniwala, magsabi ng amin. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, may Diyos na nagmamahal sa atin at ang Diyos na nagmamahal sa atin, pagagalingin niya ang anumang ating sakit at karamdaman. Diba? Ganun tayong mga magulang sa ating mga anak. Pag merong sakit, gusto natin gumaling. Dinadala natin sa sinumang ating pwedeng pagdalhan na siya mapapagaling. At minsan niya sinasabi ng magulang, mas mabuti pang ako ng magkasakit, wag lang ikaw anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kung kaya nga inabo ng kanyang anak na si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ang ating mga sakit karamdaman sa magitan po ng mga lakay ng Panginoon, meron pong kagalingan para sa iyo at para sa amin. Amen po ba? Amen po ba? Ulitin mo uli sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, pinagaling ka na ni Lord. Lahat ng pinagaling mo, malakap ng malakas. Sayang naman kung pinadala sa akin ito. Ayan, ingit yun. Next mga kapatid, sa verse 4, sabi rito, sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya abad. Dahil po mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, He will continue to bless us in love. Pagpapalain daw po niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi kapag ayon po sa ating mga gawa, ang pagpapala ng Diyos, malamang di tayo dapat pagpalain. Pero salamat, ang sukatan ng Diyos ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Pinagpapala ka ni Lord dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Kasi yung taong nagmamahal, kahit na yung taong mahal niya, maraming pagkukulang, maraming hindi maganda sa kanya, pero dahil mahal niya, bibigyan niya ng magagandang bago. Bakit? Kasi mahal niya. Nagibabaw yung kanyang pagmamahal kaysa dun sa mga pangit na katangian niya. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan nga, tingnan niyo po yung mga anak po natin, di ba tayong mga magulang? No? Sabi nung minsan, meron ako narinig, sabi, pag ganyan ang anak ko, hindi makakano sa akin yung batang ganyan matigas ng ulo. Pero nakita ko yung tao yun. Nung magkaanak siya, yung anak niya matigas ng ulo, pero patuloy niyang pinagpapala. Bakit? Dahil sa pagmamahal bilang magulang. Ganun po tayo tinitingnan ng Diyos at pinagpapala ng Panginoon. Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat tayo po ibinibless ng Panginoon at kung lalaki ang ulo natin. Dapat lalo natin mahalin si Lord, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Kasi pinagpala niya tayo dahil sa kanyang pagmamahal at habag sa ating mga buhay. Yan po ang batayan kung bakit po tayo binibless ng Panginoon. Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Tingnan niyo mga magulang how they bless their children. Minsan yung mga anak nila, mga tamad. Yung mga anak nila, palagabo, palasagot pa. Pero kung pagpalain nila, ganun-ganun na lang. Mas marami pa rin silang binibigay na pagpapala sa kanilang anak kasi mahal nila.
Samantalang mayroong mga bata sa labas, mas mababae, pero hindi nila binibigyan ng ganung pagpapala. Bakit? Hindi naman kasi nandun ang focus ng kanilang pag-ibig. Ang focus ng kanilang pag-ibig nasa kanilang anak. Kaya nandun pa rin ang focus ng kanilang pagbibigay, pagpapala, pagtulong, pagsuporta sa kanilang anak. Bakit? Kasi mahal nila. Ganon din ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Pinagpapala tayo kasi mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya kang umaangat, kaya meron kang mga magandang mga bagay, kaya ka nagtatagumpay kasi mahal ka ng Diyos. Don't ever think na dahil po sa iyong, dahil kung mahusay ka, magaling ka, no. Dahil yan sa pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. At anumang pinagdadaanan mo, mapagtatagumpayan mo kasi may Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya ilulubog, hindi ka niya ilulubog, hindi ka niya ipapatalo, iaangat ka niya, ipabangon ka niya. Malalampasan mo, anumang dinadaanan mo, kasi may Diyos na nagmamahal sa iyo. Kumapit ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya. At makikita mo, malalampasan mo ang bagay na dinadaanan mo. Kasi pagpapalain ka ng Diyos, ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen po ba? Mga kapatid, ang Diyos ay likas na mapagpala ang Diyos. Gusto niya na nagpapala. Masaya siya pag pinagpapala ka. Malungkot siya pag naghihirap ka. Malungkot siya pag nagdudusa ka. Pero masaya siya pag pinagpapala ka at maganda ang takbo ng buhay mo. Amen po ba? Kaya nga habang gumaganda ang takbo ng buhay natin, continue loving God. Continue with the Lord. Continue serving the Lord. Magpapatuloy tayo sa Kanya kasi ang lahat ng mga pagpapala natin dahil sa pagmamahal ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa sa atin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga po, yan po ang kadahilanan na tayo po ay sa buhay na ito na pagpapala at pinagpapala kasi may Diyos na nagmamahal sa atin. At pagpapalain niya tayo, ang batayan ng kanyang pagpapala ay ang kanyang pag-ibig at habag sa buhay natin. Mahal ka ng Diyos, kaya ka pinagpapala. Aabutin ka ni Lord, tutulungan ka niya, makakarating ka, makakalaya ka, gagaling ka. Amen po ba? Kasi may nagmamahal sa iyo. Madapa ka man, may magbabangon sa iyo kasi ang Diyos tutulungan ka makabangon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat ng nagmamahal kay Lord, magsabi ng amen at pumalakpak ng malakas sa ating mga. Dapat ma-realize natin may nagmamahal sa atin. Maring tumalikod na sa iyong lahat, pero si Lord hindi ka tatalikod. Minsan yung tao lang ang tumatalikod kay Lord, pero si Lord hindi tumatalikod. Hindi tumatalikod ang Panginoon. Tumalikod ang Panginoon, ang Ama, nung si Jesus ay namatay sa krus, pero after no, hindi na po siya tumalikod sa atin. Tumalikod siya sa kasalanan ng tao, pero sa atin ngayon, hindi niya po tayo tatalikuran kasi may nagbayad na po ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Ang gusto niyang igawad sa atin ngayon ang kanyang kabutihan, kanyang pagmamahal, at ang kanyang kahabagan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Next. Sabi po rito, nasa panlima na po ako. Panlima. Sa verse 5, sabi rito, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakas. Mga kapatid, dahil mahal ka ng Diyos, God will satisfy the desires of your heart. Kakatagpuin ka ni Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Gusto ni Lord masihan ka sa buhay nito. Hindi ka mananatiling kanyang kapatid. Hindi ka mananatiling ito. May nakalaang maganda sa iyo si Lord. Magpatuloy ka lang. Manatili ka lang. Oo, minsan meron pa rin mga problema tayong dadaanan, meron pa rin mga pagsubok, meron pa rin iba't ibang mga challenges and tests of life na pagdadaanan natin, pero wala nang pagkakataon. At darating ka sa punto ng buhay mo, yung sinasabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it more abundantly. Manatili ka lang sa Kanya, magpatuloy ka sa Kanya, makakarating ka. Mararanasan mo, and God will satisfy your heart. Yung mga desires ng puso mo, kakatagpuin ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, kung iniisip mo paano, pabayaan mo kay Lord yun. Kasi napakahirap isipin. Napakahirap isipin, paano ako mapagpapala? Paano nangyayari sa buhay mo? Paano ako aangat? Paano magiging masaya? Paano ako masisihan? Hindi ko po alam. Ang alam ko lang, manatili ka lang kay Lord. Si Lord ang bahala doon. Amen po ba? Nandyan po ba kayong lahat? Nandyan pa po ba kayong lahat? Basta tuloy lang kay Lord, mga kapatid. Walang bibigay, walang maayaw, walang magpipigil. Tuloy-tuloy lang. And surely, God will satisfy the desires of your heart. Sabi nga na aklat ng mga awit, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart.
No? Yung nasain mo lagi na yung kagalakan mo na sa Panginoon, manatili ka sa Kanya, pagpatuloy ka sa Kanya, at yung mga desire ng puso mo kakatagpuin ng Panginoon. Amen po ba? Alam ni Lord ang mamitingin mo. Alam niya makapagpatasaya sa iyo kapatid. Amen po ba? Pero huwag mo hanapin sa iba. Yung iba kasi nahanap natin. Pag yumaman lang ako, magiging masaya ako. Pagka nakatapos lang ako, magiging masaya ako. Minsan nandun na sila, nakapokus hanggang nakalimutan na nila si Lord. Mga kapatid, hindi ka magiging masaya ron pag hindi mo kasama si Lord. Pinakailangan kasama natin si Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Napakadali pong ma-distract natin from turning to the left nor to the right. Madali po tayong ma-distract mga kapatid. Minsan, abala tayo sa maraming mga bagay and we tend to forget God. Lalo na minsan, kahit araw ng pagsamba, nakakalimutan ng iba si Lord. Pero hindi po dapat. Dapat si Lord ang priority ng ating mga buhay. Kahit na gaano ka kabisi pag-araw ng linggo, you need to make a time for God. Kinakailangan mong gumawa ng time para sa Panginoon. Amen po ba? Napakarami pong kaabalahan. Napakarami pong pwedeng lalo na po sa social media. Nakakalibang po yan. Nakakaubos ng oras. At maraming pinagkakabalan sa panahon ito. But you need to make a time for God. Kapag ikaw ay totoo at priority mo si Lord, gagawa ka ng time sa Panginoon. Manatili ka sa Kanya, magpatuloy ka sa Kanya. And surely, God will satisfy the desires of your heart. Kakatapos ni Lord ang mga desire ng puso mo. Yung mga mitingin mo, tutulungan ka ni Lord sa mga pangarap mo, na marating mo yung mga pangarap mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Although as we go to the peak of our dreams, papunta tayo sa katuparan natin mga pangarap, ang kaaway minsan nandyan. Ahadlangan ka, gagawa ng mga sitwasyon na sasabihin, hindi ka na makakarating, hindi na magkakatotoo. Pero huwag po kayong maniwala sa kaaway. Tuloy lang, mga kapatid. Amen po ba? Maaaring madili ng konti, pero tuloy lang. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pagpapunta ka ng Baguio, meron nasa sasakyan ka, nasiraan yung sasakyan, hintayin mo ng maayos. Pagkatapos, magpatuloy ka lang, makakarating ka rin. Amen po ba? Pero pag sinabi mo, ano ba naman ito, nakakasira-sira yung mga sakyan, makauwi na nga. Eh pag umuwi ka, hindi ka naman makakarating. Kasi tumalimod ka, umayaw ka, na-discourage ka, na-disappoint ka. Nag-turn back ka, nag-quit ka na. Pero yung mga hindi nag-quit, makakarating. Yung mga hindi nag-quit, mararanasan nilang malig ng buhay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang pagpapastor ko isang bakit hindi madali. Parang tingin natin, parang madali, parang maganda. Pero marami rin po. Kailangan mo rin magtsaga, maghintay, manatili, magpatuloy, kahit na minsan, paano ba to? Bakit hindi naman nangyayari? Bakit yung mga pangako ng Diyos hindi natutupad? Deklara ako ng deklara. Pero sige lang, sige lang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? May mga times talaga, susubukin po tayo. Kung magpapatuloy tayo, mananatili tayo. Pag nakatingin tayo sa puro blessing, mga kapatid, minsan, nabibisappoint tayo. Kasi sa takdang panahon, yung mga blessing na inaasahan natin, hindi dumarating. Pero may perfect time si Lord sa lahat ng bagay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Basta mahalaga tuloy-tuloy lang. Sapagkat katotohanan that God will satisfy the desires of your heart. Gusto niya masaya ka. Gusto niya mangyari ang mga pangarap mo. Gusto niya sumagana ang buhay mo. Dahil yung pangako niya na pumarito siya para bigyan tayo ng masaganang buhay, magkakatotoo yan mga kapatid. Magkakatotoo yan sa buhay mo. Isang bagay lang, manatili ka. Sabi mo sa katabi mo, manatili lang tayo. Amen po ba? Kasi sasabihin ng iba, hindi nagkatotoo sa akin. Totoo yun. Kasi hindi siya nanatili. Pero sa mga mananatili, magkakatotoo. Magkakatotoo. Amen po ba? Sapagat pinangako na yan ng Panginoon at gaganapin niya ng Panginoon. Pag hindi pinanap ni Lord ang pangako niya, magiging sinungaling siya. At hindi magiging sinungaling ang Panginoon. Amen po ba? Basta't mahalaga, manatili ka, magpatuloy ka, lumakad ka lang sa landas ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa pinagagawa ng Panginoon, tuloy-tuloy lang sa pagsamba, tuloy-tuloy sa pananalangin, tuloy-tuloy sa pagdalo, tuloy-tuloy lang mga kapatid. At minsan isang araw, makikita mo na dumating na. Ito na, paparating na. Mangyayari na. Amen po ba? Nandito na sa pintuan, no? Dumarating na. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan, di natin alam paano. At maging mga anak ko na yan, hindi ko alam na makakarating na ibang bansa. Marami kayong panalangin. Ang hirap, hindi makarating.
nakarating, maraming hadlang, maraming problema, hindi kaya. Pero dumating yung timing ng Panginoon. Amen po ba? Gumawa siya ng mga tao, tutulong, ang titiwala. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Maghihintay ka lang. Maghihintay ka lang. At pagdating ng time niya, sasabihin mo, totoo nga, ang pangako ng Panginoon, nangyayari talaga at nagaganap talaga. Amen po ba? Lahat ang naniwala po, malakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen. Kaya po mga kapatid, God will satisfy you. Wala pong satisfaction sa ibang bagay. Kay Lord ang nakakatawa. Kahit na makatapos ka na ng pag-aaral, magkaroon ka ng magandang trabaho, kumita ang negosyo mo, hindi ka magkakaroon ng satisfaction apart from the Lord. Kay Lord na. Kay Lord na ang satisfaction. Ang tunay na kasiyahan natin na sa Panginoon. Kaya sa Kanya ka. Lahat ng bagay darating niya sa iyo. Kaya sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bagay-bagay, ilaragdag na ng Panginoon. Basta ang unang priority natin si Lord. Si Lord ang unang priority ng buhay mo. Sa pag-gising mo sa umaga, lalo na pag-araw ng linggo, siyang priority mo. Priority mo si Lord. Pag meron kang paglilingkod, gumawa ka ng parang para paglingkuran ng Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At makikita mo, yung lahat ng bagay na kailangan mo daragdag sa iyo ng Panginoon. Kalilisin. Nalulungkot ako sa iba na pagkatapos nilang maging professional, makatapos, umandang buhay na wala na sila kay Lord. Hindi mo na makita sa gawain ng Diyos, hindi na dumadalo, nakakalungkot. Parang yung pinapakita natin doon, Lord, kaya ko na kahit wala ka. Dapat hindi po ganun. Dapat wala nang pinakamasaya sa puso ni Lord. Yung pumupunta ka rito, Panginoon, nandito ako. Wala po akong kahilin yung Lord. Pero nandito ako para magpasalamat. Kasi napakarami mo ng pagpapala sa buhay. Amen po ba? Okay naman yung pumupunta tayo rito kasi marami tayong kailangan. Kasi talagang kailangan naman natin si Lord. Pero darating tayo sa time ng buhay natin. Masasabi natin, Panginoon, wala na po akong mahihiling pa. Pero nandito ako para magpasalamat. Kasi lahat ng hinihiling ko noon, pinatagpo mo na, Lord. Kaya Panginoon, hindi ko makakalimutan. Kaya nandito ako, Panginoon, para tumulong, para maging pagpapala sa iglesia, at higit sa lahat, para magpasalamat sa iyo. Amen po ba? Nakakasiya sa puso ng Panginoon. Nakikinig po ba kayo lahat? Para ba nga pumunta ka sa magulang mo dati, pag pupunta ka sa magulang mo, anak, ano naman kailangan mo sa akin? Nay, kulang yung allowance ko, meron akong bibili. Tapos after ng quite some time, punta ka na naman, Nay, meron na naman akong proyekto, kinakailangan ko ng ganito. Pero di ba napakaganda minsan? Paglapit mo sa nanay at tatay mo, Tay, Nay, wala po akong kailangan. Pero meron ka na bibigay sa inyo. Amen? Nakikinig po ba kayo lahat? Di ba napakaganda noon, nakikinig po ba kayo lahat? Dapat ganun din kay Lord. Na kahit na naman ang sitwasyon ng buhay natin, after that God has satisfied the desires of our heart. Misa isang araw, satisfy naman natin ang puso ng Panginoon. Na Panginoon, wala po kong kailangan. Kasi kinatagpo mo na. Pero nandito ka para pasalamatan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amen. At pwede bang palampakan natin malakas sa ating Panginoon? Ewan na lang po. At ako po yung matatapos. Ito po. Verse, lalaktawa ka ng dalawang Verse 8 ng Psalm 103 verse 8. Ang kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayan, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinipimkim. Kung siya ay nagpagparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Yung next na nais ko pong bigyan ng pansin, that God will love us no matter what. Dahil mahal niya tayo, kahit anong mangyari, mahal niya tayo. Wala na pong ifs and buts, wala nang pero-pero, wala nang ngunit-ngunit. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Anong ibig kong sabihin nun?
Kasi may mga taong nagsasabing mahal kita pag mabait ka. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Madali pong mahalin ng mga mababait, mga kapatid. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Madaling mahalin yung mababait. Madali po. Pero si Lord, kahit hindi tayo mabait, minahal niya na tayo. Amen po ba? Kahit nga ngayon, hindi ka pa rin ganang mabait, pero si Lord, mahal ka pa rin. Nung naniniwala doon, magsabi na namin. Sabi mo uli sa katabi mo, mahal ka talaga ni Lord. Walang duda mga kapatid. Kasi ang pagmamahal ni Lord, hindi nakadepende sa iyo. Nakadepende yan sa puso ng Diyos na mapagmahal. At ang pagmamahal sa atin ni Lord, hindi magmamahal. Hindi pupupas, hindi titigil. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At hindi magwawakas. Wala talaga. Mahal ka talaga ni Lord. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Don't ever doubt the love of God. Kung mahal ako ni Lord, bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Ganyan ang maraming katanungan ng maraming mga tao. Kung mahal ako ng Panginoon, mga kapatid, ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi nangyayari sa buhay mo. Ang sukatan ay yung ibinigay niya kanyang buktong na anak para mamatay sa krus para patawarin ang iyong mga kasalanan. Yun ang sukatan na mahal ka ni Lord. Amen po ba? Kung may mga pinagdadaanan ka ngayon, patuloy ka lang sa Panginoon at makikita mo sa isang araw, makikita mo mga layunin ng Diyos sa lahat ng yan, na dahilan pala ang Diyos na nagmamahal sa iyo, gumagawa siya ng lahat ng paraan para lumapit ka sa Kanya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi niya po kinikimkim ang kanyang galit. Hindi galit sa iyo si Lord. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Ano man ang nagawa mo, ano man pagkukulang mo, mahal ka talaga ng Panginoon. Ang tao, may hangganan po ang ating pagmamahal. Mahal natin yung nagmamahal sa atin, mamahal natin yung mga babae. Kapag ka meron kang may masamang tao sa paligid mo na namahal mo, ibig sabihin, dumadali sa iyong pag-ibig ng Diyos. Pero kung ang pagmamahal mo nakalaan lang sa mababait, mabubuti, yun ay pag-ibig na natural na lang sa buhay. Natural na lang yun. Yung pag-ibig ng Panginoon, nagmamahal kahit sa hindi karapat-dapat mahalin. Pag mayroong mga tao hindi karapat-dapat mahalin pero mahal mo, ibig sabihin, that is the love of God manifested in your life. Amen po ba? Kaya nga po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, kahit masasamang ugali, mahal pa rin natin. Bakit? Kasi nilagyan tayo ni Lord ng pagmamahal. Sa kabila na yung mga anak natin, magtitigas ang ulo. So sama ng ugali, palasagot, pero mahal pa rin natin. That is the love of God. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi gano'n ang pagmamahal ng Panginoon. Gano'n ang kanyang pagmamahal sa atin. At habang minamahal ka ni Lord, maranasan mo ang pagmamahal ni Lord. Tiyak at tiyak, mababago ka. Mababago. Mahal ka ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Tapikin mo uli yung katabi mo. Sabihin mo sa Kanya, talagang mahal ka ni Lord. Sabihin mo sa Kanya, maniwala ka. Lahat ng naniniwala, pumalakpak. Ibig ba sabihin, Pastor, kahit mga masasama, mahal ni Lord? Kahit matigas ang ulo, mahal ni Lord. Pero yung mga taong yan, pag naranasan nilang pagmamahal ni Lord, magbabago. Lalambot ang puso niyan. Yung matigas ng ulo niyan, lalambot. Amen po ba? Yung matigas ng puso niyan, palalambutin ng Panginoon. Pag naranasan niya ang pagmamahal ni Lord. Walang taong nakaranas sa pagmamahal ni Lord na nanatili sa masamang buhay. Lahat na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na bagong buhay. Na bagong buhay. Marami pong mga tao, mga kriminal, mga mamating tao, mga nabilanggo, matitigas ang ulo, mga rebelde, karamihan po ng kulang ng pag-ibig, kulang ng pagmamahal. Pero once na nakaranas ng pagmamahal na babago, lumalambot ang puso. Kasi nakaranas sa pagmamahal, kulang pala sa pagmamahal. Yung naniniwala na magsabi ng amin. At tulad ng binabanggit ko po sa inyo, walang perpektong pagmamahal sa lupa. Wala. Kahit sinong tao, kulang, at merong kulang.
Wala pong taong perfecto. Mga magulang, mga asawa, mga anak, sino man. Kahit sino pinakamatalinong tao, hindi perfecto. Laging meron siyang magagawang kulang at hindi kompleto. Kasi ang lahat ng kakompletuhan natin, na kay Lord na. Si Lord lang ang magpupuno. Pag natagpuan mo si Lord, lahat ng kulang ng magulang mo, pupunan ni Lord sa puso mo. Pag natagpuan mo si Lord, yung kakulangan ng asawa mo, pupunan ni Lord sa puso mo. Kaya marirealize mo yung asawa mo, wala nang pagkukulang sa iyo. Hindi ka na mapopokus sa pagkukulang ng magulang mo. Bakit? Kasi lahat ng kulang, pinunan na ni Lord sa puso mo. Amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya maraming mga tao nagre-rebelde sila. Mga tao na kung ano-anong nangyayari sa kanilang buhay. Yung iba nagiging mamamatay tao. Yung iba nagiging drug addict. Yung iba kung saan napupunta, yung pala kulang na ng pagmamahal. Yung pala kulang na ng pansin. Kaya nga si Lord tinatawag tayo. Bakit? Lahat ng kulang ng tao sa buhay natin, pupunan ng Panginoon. Si Lord ang magpupuno, siya ang magpupuno. Kita niyo yung mga Kristiyano, yung mga nakakilala kay Lord. Hindi na nila namamagnify yung kakulangan ng magulang nila. Hindi na nila namamagnify yung kakulangan ng kanilang asawa, ng mga tao sa kanilang paligid. Kasi si Lord ang nagpupuno. Si Lord kasi nagpupuno. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga mga kapatid, ang pagmamahal sa atin ni Lord, ang siyang magpupuno ng lahat ng bagay na kulang sa paligid po natin. Amen po ba? Si Lord ang tanging makapagsasatisfy niya. Si Lord ang tanging makapagpupuno niya ang pagmamahal ng Panginoon para sa buhay natin. At dapat mong malaman, mahal na mahal ka ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? At kaya mong maranasan mo ang pagmamahal ng Panginoon. Pag sa Kanya ka nakapokus, yung pagmamahal ni Lord sa buhay mo, ang siyang magta-transform sa buhay. Kasi na-realize mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay. Amen po mga kapatid. Mga tatay, tayo po lahat hindi mga perfecto. May mga kulang tayo. Pero hayaan po natin yung pagmamahal ni Lord ay yung love ng Panginoon ang siyang patuloy na mag-inspire sa atin for us to be able to love our children and our family. Kasi sa ating sarili, talagang kulang po tayo. Marami tayong kulang. Maraming mali. Hindi po natin mape-perfecto. Pero yung kulang natin, si Lord ang magpupuno para sa ganon maibahagi natin sa buhay ng ating mga mahal sa buhay at sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Lahat ng nakikinig pa sa amin namin. Ang muli mga kapatid, pang-pito, sabi rito, verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan, alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, He will have compassion on each one of us. Laging nandiyan ang Panginoon, nahahabag sa buhay natin, nag-aalala, nagmamalasakit sa buhay ng bawat isa. Nag-aalala sa iyo si Lord. Nahahabag sa iyo ang Panginoon. Ayaw niyang makitang namumroblema ka. Amen po ba? Kaya nga kung meron kang problema, ilagak mo kay Lord, pagkatiwala mo sa Panginoon. Sapagat gusto ni Lord, tulungan ka. Nahabag siya, nalulungkot siya pag dumadaan ka sa kanyang mga bagay. Pero nandyan siya para alinin ka. Para bigyan ka ng tulong, gawaran ka ng kanyang kapangyarihan para sa ganun mapagtagumpayin mo ang anumang iyong dinadaanan. O ikaw may nadadapa, nagkakamali na discourage, God has compassion on you. Nag-aalala siya sa iyo, nahabag siya sa iyo. Tutulungan ka niya, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya huwabayaan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sapagat mahal ka ng Diyos, walang nagmamahal na nangiiwan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag nagmamahal, hindi nangiiwan. Amen po ba? Pag iniwanan ka, ibig sabihin hindi ka na mahal. Pero si Lord kahit kailan, sabi nga ng Bible, never will I leave you, never will I forsake you. Maring iwanan ka ng ibang tao, yun yung sabi sa iyo, mahal na mahal ka, pagkatapos sa paglipas ng taon, hindi ka na palang mahal, may iba na palang mahal, nandiyan pa kung bakillaan. Pero si Lord hindi ka na. Amen po ba? Si Lord, lalo ka pang minamahal habang lumilipas ang panahon. Amen po ba? At mararanasan mo ang manifestation of the love of God as you go and abide in Him habang nananatili ka sa Kanya.
lalo mong mararanasan ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, sa buhay po ito, marami po tayong dinadaanan sa buhay nito. Pero sa lahat kalahat-lahatan, hindi kayo papatalo ni Lord, hindi kayo lalagyan ng Panginoon. Amen po ba? Kasi the love of the Father ay mananatili sa iyo. Ang pag-ibig ng ating Ama sa langit ay mananatili sa buhay ng bawat isa atin. At pag-iibayunin pa niya ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga dahil sa kanyang pagmamahal, patuloy siyang gagawa ng mabuti, pinatatawad niya ang lahat ng ating kasalanan, pinagagaling niya ang lahat ng ating masakit karamdaman, pinagpapala niya tayo dahil sa kanyang pagmamahal. At ganoon din, sinasatisfy niya yung mga desires ng puso natin. Mamahalin niya tayo ang manangyari at lagi siyang may habag na nakalaan para sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan ba sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka na. Amen? Manalangin po tayo. Bumukod tayo po nito. Panginoon, salamat po. Salamat may nagmamahal sa amin. Maaaring hindi namin damang pag-ibig sa aming pamilya, sa buhay ng ibang tao, sa aming magulang. Pero salamat. Ipadama niyo po ang pag-ibig niyo sa buhay ng bawat isa. Naniniwala kami, Panginoon. Pag nadama namin ang pag-ibig niyo, mababago po kami. Makakalaya po kami. Gagaling po kami. Lalakas po kami. Gagaan ang buhay namin. Sasagana kami.